Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa mismong sandaling yun, nagpatuloy si Yep-ing sa kanyang paglalakbay, isang tahimik ngunit matatag na hakbang patungo sa pinakakaibuturan ng katahimikan. Sa pusod ng isang kagubatang tila natutulog sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, sa pagitan ng mga bundok na tila mga higanteng bantay ng kalikasan, siya'y naglakad. Dito, sa lugar kung saan ang huling hininga ng mga halimaw ay tila alingas-ngas na lamang sa hangin, si Yep-ing ay naging aninong gumagalaw, payapa, walang bahid ng pangamba, at tila ba nakikipag-usap sa mismong kaluluwa ng kagubatan. Ang bawat yapak niya ay parang bulong sa lupa, waring sinasayawan ang mga lihim ng paligid, ngunit sa likod ng katahimikang yun, sa bawat pag-ihip ng hangin, may nagkukubling panganib, isang aninong nakadapo sa nakaumbok na bato, nag-aabang, nagmamasid, at naglalaway sa pag-asang makalapit ng hindi namamalayan. Isang halimaw ng kabundukan, isang dambuhalang nilalang na tila bakulaw, balot ng makakapal at puting balahibo, at may mga matang naglalagablab sa pulang apoy ng dalisay na karahasan, nakaluhod ito, nakayuko, parang palasong handang pakawalan, hinihintay ang perpektong sandali upang sumalakay. At dumating na ang sandaling yun, walang babala, walang pag-aalinlangan, sumiklab ang halimaw mula sa kanyang pinagtataguan, isang kidlat ng puting bangis, ang kanyang katawan ay lumipad sa ere, dala ang matutulis na pangil na nakangisi sa kasabikan, ang kanyang galaw ay parang hangin, mabilis, matalim, at walang awa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Yep-ing ay nanatiling parang estatwa, hindi siya gumalaw, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, tila isang mandirigmang nananaginip, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na parang espada, naririnig niya ang bawat pag-ugoy ng hangin, bawat paghinga ng halimaw, bawat pagdampi ng balahibo nito sa hangin, sa katahimikan, siya'y naging isang mandirigmang nakikinig sa musika ng panganib. At sa mismong sandaling ang mga pangil ng halimaw ay ilang pulgada na lamang sa kanyang balat, doon siya kumilos. Isang iglap, isang pagsabog ng kapangyarihan, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bamuka, at mula sa mga bitak ay sumilab ang isang liwanag na tila apoy ng langit, isang gininto ang espada ang sumambulat mula sa sinapupunan ng mundo, isang sandata ng liwanag, ng hustisya, ng galit na pinatibay ng katahimikan. Ngunit hindi pa tapos, ang isang espada ay naging daan-daang anino ng mga talam, mga gininto ang espada na humagupit sa hangin, paalang, patayo, paikot, parang bagyong walang pinipiling direksyon, ang halimaw ay nilamon ng unos ng liwanag, sa isang iglap, ang kanyang katawan ay napaira piraso, bumagsak sa lupa na parang basag na estatwa, at ang kanyang huling hininga ay tinangay ng sinag ng gintong liwanag. At doon, lumapit si Yep-ing, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang lalaking may sugat sa puso, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit, at ang kanyang mga paa ay naging sandata ng panunumbat, tinadyakan niya ang bangkay ng halimaw, bawat sipa ay may kasamang sigaw. Sneak attack, seryoso? Sneak attack talaga ha? Ngayon, tuturuan kita kung ano ang tunay na kahulugan ng sneak attack. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, parang kulog na bumangon mula sa lupa. At sa huling sipa, sumigaw pa siya, hindi mo ba alam, may trauma ako sa mga atake mula sa likod, hanggang ngayon, sa tuwing may maririnig akong kaluskos sa likuran, ang puwit ko'y kumakapit na parang vault na hindi na mabuksan. Makalipas ang isang kisap mata ng paghagupit, isang sandaling kasing haba ng pagliyab ng isang insenso, ang kawawang halimaw ng bundok ay nagmistulang prutas na piniga ng galit ng langit, ang balat nito ay naging mapa ng pasa, lila, asul, at itim na parang sining ng karahasan, nakada pa ito sa lupa, nanginginig ang katawan, at agad na nagsalita, ang tinig ay basag at puno ng takot, "Senior brother, nagkamali ako, sobra akong nagkamali, patawarin mo ako, maawa ka." Ngunit sa likod ng kanyang pagmamakaawa, sa kanyang isipan ay may bumubulong na hinagpis at pagkadismaya, "Putek, anong malas ko naman, sa dinami-dami ng nilalang sa kagubatan, bakit isang halimaw na tao pa ang nasalubong ko, at ganito pa kalakas, sa loob ng 100 milya, ni anino ng ganitong nilalang ay wala akong narinig, baka siya nga yung alagad ng Sun Sword Sect na pinag-uusapan ng lahat, pero teka, hindi naman siya kamukha." Samantala, si Yep-ing ay tahimik na nakatitig, ang mga matay kumikislap ng malamig na liwanag na parang berdeng apoy, sinuri niya ang halimaw na parang isang guro sa harap ng isang estudyanteng bagsak, at sa kanyang isipan, isang desisyon ang nabuo, isang hampas lang, bagsak na agad, isang mababang uri ng halimaw, walang silbi,
Hindi karapat-dapat sa kahit isang segundo ng oras ko, pakakawalan ko na lang at magpapatuloy ako sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ngunit nang makita niyang nakaluhod ang halimaw, nakayuko na parang batang napag-alitan ng ama, nagsalita si Yep Ying, kalmadong-kalmado, "Hoy," ang sabi ko, ngunit bago pa niya matapos, biglang sumabat ang halimaw, halos maglupasay sa pagmamakaawa, "Senior brother, huwag mo akong patayin, pakiusap, may pera ako, spirit stones, libo-libo, isang bundok, sayo na lahat, huwag mo lang akong patayin." Ngunit sa halip na magulat, ngumiti si Yep Ying, isang malamig at tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, sa kanyang isipan, may bumubulong na panlilibak, ang kapal ng mukha ng unggoy na to, saan naman siya kukuha ng spirit stones ng tao, halimaw siya, unless, ninakaw niya, sige, kung totoo man to, mag-handstand ako rito at kakain ng tae ng kalabaw. At upang patunayan ang kanyang sinasabi, dito nagsimula ang isang pagtataksil na babago sa takbo ng gabi, inakay ng halimaw si Yep Ying papasok sa isang yungib na natatakpan ng mga baging, sa loob, isang tanawin ang bumungad na parang panaginip ng isang sakim, kayamanang nakasalansan, ginto't pilak na kumikislap sa dilim, mga hiyas na parang luha ng buwan, at higit sa lahat, mga spirit stone na kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Napatanga si Yep Ying, halos sumayad ang baba sa sahig ng yungib. "Hindi ako nagsisinungaling," wika ng halimaw, ang tinig ay may halong yabang at kumpiyansa, parang mandirigmang nagwagi sa digmaan. Ngunit hindi basta-basta si Yep Ying, ang kanyang isipan ay matalim na parang talam ng kidlat, hindi siya agad naniwala, bigla niyang sinunggaban ang halimaw, ni wrestling ito habang sumisigaw, "Ilusyon lang to, mahika ng mata, linlang ito, alisin mo yan ngayon din o dito ka na mamamatay." "Hindi, senior brother, totoo to, pakinggan mo ako, may lihim akong sasabihin." Samantala, sa malayong Qingyang Dao Sect, si Sect Master Tai Hua ay biglang napahinto sa kanyang meditasyon. "Ano to? Bakit kumikibot ang kaliwang talukap ko?" Bulong niya habang hinihipo ang mata. Ang kaliwang mata ay kayamanan, baka yayaman ako. Ngunit agad niyang itinaboy ang ideya, "Sira ulo, Shen Tai Hua, cultivator ka. Hindi ka dapat naniniwala sa pamahiin ng mga karaniwang tao, nakakahiya." Balik tayo sa yungib, ang halimaw, nakikitang puno ng pagdududa si Yep Ying, ay naglabas ng isang bagay mula sa sisidlan, isang ugat na hugis tao, may iisang matang nakatitig sa kawalan, ito ang one-eyed ginseng spirit, wika niya, bihira ito, mahina sa labanan, pero napakahalaga, tuwing lumilitaw ito, may kasamang kidlat, lindol, at kaguluhan, ang mga Demon Kings ay nagpapatayan para dito, pero ako ang nakakuha, at ibinenta ko ito sa isang mangangalakal. Kaya ako nagkapera. Napakunot ang noo ni Yep Ying, "Seryo, ganitong klaseng halimaw, nakalusot sa mga Demon King, at Spirit Stone ng tao, para saan, bibili ng tinapay, o babae, hay naku, bahala na nga." Kaya't mabilis niyang tinipon ang lahat ng kayamanan sa kanyang mystical storage bag, isang mahiwagang bag na parang walang hanggan ang laman. "Bahala na," bulong niya, "ibibigay ko to kay Master, sila na ang bahala kung may sumpa man to." Ngunit ang halimaw, na nakitang naglaho ang kanyang pangarap na makapunta sa bahay aliwan ng tao, ay hindi nakatiis, tumakbo siya, humahabol kay Yep Ying, "Brother, kahit konti lang, pambili lang ng babae." Agad na sumagot si Yep Ying, "Sige, babalikan kita." Pero ito'y isang bitag, nang marinig ng halimaw ang sagot, ngumiti ito sa dilim, isang ngiting puno ng kasamaan, "Hehe, inosente pala ang batang to, mabait, perpekto." At doon, lumitaw ang tunay niyang anyo, isang traidor ng kagubatan, isang ahas na nagtatago sa anyo ng unggoy. "Dahil mabait ka, iiwanan kong buo ang bangkay mo. Gusto mo ng kayamanan? Sige, pero kailangan mo munang mabuhay palabas ng bundok na to." Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ay ngayon ay kumikislap ng malamig na liwanag, at gagamitin ko ang isa pang ginseng spirit, ang may kapangyarihang winter demon, para akayin ka sa bitag na walang takas, ang kasakiman mo, ang pagiging kampante mo, yan ang magiging dahilan ng iyong wakas.